Isang mapagpalang araw po sa ating mga ka-TH. Bago po ang lahat ay ako'y bumabati po sa mga ka-TH po natin sa buong mundo at sa buong Luzon, Visayas and Mindanao. Lalo-lalo na sa si ka-TH Turkan TH Explorer ng Zamboanga del Sur. Mga ka-TH, ito si ka-TH Tukuran TH Explorer na si Mr. Rolly Adlaon Luok ay gumagawa ito ng isang equipments for treasure hunting, mga ka-TH. Ito si Mr. Luok, mga ka-TH, ay isang Pilipino. Proudly ay ating pinagmamalaki at gumagawa ngayon ng treasure hunting equipment. At ang kanyang mga ginagawa ngayon, mga ka-TH, ay isang scanner locator, aura meter, and Japanese wand. So, mayroong classification mo kanyang scanner locator, mga ka-TH. Mayroon siyang single antenna, mayroon siyang double antenna, and mayroon siyang triple antenna na scanner locator. At maganda, mga ka-TH, kasi good news at may history na po yung kanyang triple antenna na scanner locator ay nakahits na po ito ng walong mga ka-TH po natin ang gumamit ng ginagawa ngayon ni Mr. Rolly Adlaon Luok na scanner locator. Itong huli nga, mga ka-TH, ay dalawang Burma Gold Bars ang na-hits po dyan sa Davao de Oro. So, mga ka-TH, atin ang umpisahan po. Isang ka-TH po na nagpadala po sa atin ng picture ng isang lumang punong kahoy, isang old tree, century old tree. Nagpapatulong po ito pagdikod. Samahan niyo po, mga ka-TH. Tulungan po natin i-decode po ito at para makatulong naman tayo sa ating kasamahan. Isang mga napakagandang treasure marker po itong pinadala po ng ating ka-TH po. So, isang mukhang dalawang kamay, yung pagkahugis ng kanyang puno. At ito, tingin ko ay sobrang tagal na. Siguro may mga ilang taon nitong puno nito. Siguro more than 90 years to going to 100 years na po itong puno nito. So, dito po sa aking assessment po ay napakaganda po itong isang markers po. Pwede itong maging isang markers ng Japanese regime noong World War II. So, isa itong isang punong kahoy na may mukhang dalawang kamay. Masasabi ko ito, yung napakagandang markers po ito. Kasi paano nagkaroon ng hugis kamay po itong puno sa may puno. Pwede po itong man-made na pagkagawa, mga ka-TH. Kasi ang balat kasi yung bark, kapag yung punong kahoy, tinanggalan mo or pinurmahan mo ng inukitan mo ng balat o pupurmang kamay. Pagdating ng araw, pagdating ng panahon, paglipas ng panahon, ay yan ay magpupurmang kamay. So, is a man-made gawa po ito ng tao. At posible ito ay isang marker na itong dahil nga itong katandaan niya na almost 100 years na itong puno nito, mga ka-TH. So, ito, paano natin malaman, mga ka-TH, kung mayroong items ito o kung mayroong may malapit na items na napapaloob nito, mga ka-TH. So, unang-unang, mga ka-TH, i-check nyo po yung paligid ng punong kahoy nito. Itong old century tree. I-check nyo na maigi, baka may mga katabing mga bato dyan na pwedeng magiging countersign o may mga
naka-ukit na signs dyan, naka-engrave sa bato. Kung mayroong bato niyan na mga katiits. Kasi sa tingin ko, itong pinapadala ng ating katiits ay mukhang malinis naman po yung paikot. Talagang nag-iisa lamang itong mga punong kahoy na may hugis, may dalawang kamay na nakahawak sa puno. So, malinaw na malinaw mga katiits. Kahit sinong titingin nito ay isang man-made. Pwedeng inukit ito, tinanggalan ng balat at namumukhang kamay. Nung kalaunan, paglipas ng panahon, lumalaki yung balat. Pag kasi yung mga katiits, pagdating ng panahon, ay nag-expand po yung bark, yung balat ng kahoy. Kaya ngayon, nagpo-form na siya ng kamay. So mga katiits, ang magandang marker ito ay isang legit marker na pwede po itong may lihim na tinatago sa area yan mga katiits. So unang-una ang gagawin nyo mga katiits, metal detector, i-detect po yung mismong puno mga katiits. Ngayon, yung sa paikot, obserbahan nyo, tingnan nyo baka may mga bato dyan na mas malapit na nagdistansya lamang na 2 to 3 meters mula sa puno. Baka isa yan na mayroong countersign itong hugis kamay nito na puno. So, check nyo lang maigi yung paikot. Mga 2 to 3 meters paikot mga katiits. So, napakagandang ito is legit marker to mga katiits dahil isang old century tree na pwedeng ginagamit to ng Hapon mula ng World War II upang isang marker na magiging marker sa tinatago nilang yaman mga katiits. So, pwedeng giveaways, pwedeng jewelries, o pwede mga jars na may laman jewelries, gold, o mga diamonds. Pwede yan mga katiits. Napakagandang markers ito mga katiits na pinadala po ng ating katiits na nagpatuloy pagdikod upang malukit yung posibleng may item po sa paligid niyan. So tulungan nyo po ako mga katiits, matulungan po natin sa pagdikod. Ang napakagandang marker ito, isang old century tree na siguro ay tatawan ito ng mga 100 years na mahigit or 90 years mga katiits. So ito nga katiits, sabi ko nga i-detect yung i-detect yung puno ng metal detector or scanner locator mga katiits. Then magsusukat po kayo ng 2 to 3 meters pointing east, going east ng pwede kayo magtisdig ng 2 to 3 square meter. Isang medyo para maluwag yung pagtisdig nyo. So, ganun din sa reverse side, sa west, pwede kayo magtisdig mula sa puno 2 to 3 meters. Ganun din po isang north area, pwede kayo magtisdig 2 to 3 meters from puno. Opposite din sa south, itisdig nyo rin mga katiits. So, ito yung mga katiits, mukhang napakagandang ito, markers. Mukhang positive to mga katiits para sa akin lang kasi isang man-made ito napakatiits na pagkagawa ng kamay sa punong kahoy. Ito'y tinanggalan ng balat para magmumukha siyang kamay, at nung lumipas kang panahon ay nag-form na siya ng dahil ang balat ay lumalaki yan, nag-expand yung balat ng kahoy pagdating ng panahon. So, yan, kung sa paligid wala namang dyan, wala namang kayo nakitang mga pwedeng magiging countersign markers, wala kayong mga bato na nakita dyan, mga bato dyan na mas malapit sa punong kahoy nito, the best mga katiits, kasi yan ay napakaswerteng saan lugar ito na pinagtatayuan itong punong kahoy, kasi nga napakagandang markers ito mga katiits. Sir, pa-inform.
So, ayan mga katiits. Sana ay nakakatulong po sa assistant po at nakakatulong sa kung saan po na locate po yung items. Yun na nga, i-detect nyo pong paikot 2 to 3 meters ng scanner, locator or metal detector. At baka may mga counter sign pa dyan na nakapaikot o may mga bato, i-check nyo din. I-detect nyo mga katiits yung puno mismo. Unahin nyo yung puno, baka mayroon niyang napapalaman yung puno. At saka ngayon yung mga sa gilid. 4 na angle po ang gagawin nyo. So, ito muli. Maraming salamat po sa inyo mga katiits. Yung bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe. Don't forget to hit the notification bell button para update po kayo sa aking mga video ni papalabas. Maraming salamat po mga katiits. God bless us always.